Umaarangkada ang real estate market sa dami daw ng mga Chinong bumibili ng residential properties dito sa Pilipinas. Batayan sa pag-aaral ng isang brokerage firm. Paalala naman ng isang grupo, may limitasyon ang mga dayuhan sa pagbili ng property sa Pilipinas base sa ating batas. At live mula sa Quezon City, may report si Katrina Son. Katrina? Chino na ungusan ng araw ng mga taga-mainland China, mga OFW na dati-rati ay nangunguna sa pagbili ng mga residential units dito nga sa Pilipinas. Yan nga ay base sa report ng isang real estate brokerage firm. Kung dating mga overseas Filipino workers daw ang nangunguna sa pagbili ng residential units dito sa Pilipinas, ngayon naungusan na raw sila ng mga taga-mainland China. Ayon yan sa isang report na inilabas ng Lichu Property, isang real estate brokerage. Dahil daw sa muling magandang pagsasamahan ng Pilipinas at ng bansang China, umarangkada pataas ang bilang ng mga Chinong bumibili ng residential units dito sa Pilipinas. Ayon pa sa Lichu Property, napakabilis daw ng bentahan na umaabot sa 12 units per month sa residential projects sa Bay Area, Makati, Manila, Ortigas at Quezon City at mga lugar na malapit sa Philippine offshore gaming operators. Base naman kay Noel Toti M. Carino ng Chamber of Real Estate Builders Association Incorporated o CREBA, maaring marami raw ngayon pumupunta rito na taga-mainland China dahil tila hinihikayat din daw ito ng ating pamahalaan. Pero paalala niya, mayroon daw batas na nagsasabing 40% lang ng isang buong condominium development ang pwedeng bilhin ng mga dayuhan. Yun nga lang, wala raw kawani ng pamahalaan na talagang nagbabantay nito. To put it bluntly, yes, we're lenient. There is no group that is actually religiously monitoring about it or doing something about that problem. In our chamber, we feel that this is a flaw in the system where we should be addressing housing for our own countrymen rather than encouraging speculative developments that would house even foreigners at the expense of the Filipino. Hindi rin daw masisisi rito ang developers dahil ang ilan gumagamit daw ng mga dummy para makabili ng mga residential unit. And developers naman, siyempre, tinitingnan, how do you get the most out of the investment? So, where is that market that is buying? Gayunpaman, hindi naman daw pang matagalan ang tila umuusbong na market na ito. Para kay Professor Richard Heydarian, nakikita niya na nagkaroon ng pagtaas ng bilang ng mga taga-mainland China na bumibili ng residential units sa ating bansa. Dahil mas open daw ngayon ang bansa natin sa kanila. Dahil dito ay masasabing nabuhay raw ang real estate market. Medyo nagkakaroon ng saturation in the market, particularly dun sa mid-range mga apartments, no? Marami masyadong bumili at marami rin yung mga kulang sa occupancy, no? So dahil sa influx ng mga Chinese investors, medyo nabuhayan, no, yung real estate market. We're estimating between 150,000 to 400,000 illegal Chinese, no, here na pumasok dito na tourist visa and then nag-overstay and then nag-work sa online casino. And of course, that raises a concern kasi kung illegal sila, walang supervision. It could be also related to, although even though small in scale, it could be related to money laundering, to syndicates, to criminal gangs and groups and things like that. Chino, dagdag nga ni Professor Heydarian na may tuturing daw ng kapitbahay natin ng bansang China. Ngunit kailangan daw natin silang paalalahanan na kailangan ng relasyon natin sa kanila ay mutually beneficial at may mutual respect. Chino? Katrina, nitong mga nakaraang buwan, may mga Chinese na nahuhuli dahil sa illegal activities tulad ng online or offshore, online gaming or gambling at drug operations sa mga residential properties. May inilalatag bang hakbang yung mga, sabihin natin, condo developers or real estate developers para ma-monitor yung mga activities ng mga dayuhang bumibili ng kanilang mga properties? Chino, pinag-aaralan daw nila yan sa ngayon kung paano nga daw mamomonitor yung mga taga-mainland China na nagpupunta nga sa ating bansa at naninirahan dito. Pero ipinunto sa atin kanina ni Professor Heydarian na ultimo raw ang pamahalaan natin ay hindi alam kung ilan talaga ang bilang ng mga taga-mainland China na naninirahan ngayon sa ating bansa. Ang bilang lamang daw na meron sila ay ang estimate nga kung ilan ang mga illegal na mga taga-mainland China na naninirahan ngayon dito. Yan daw ay 150,000 to 400,000 individuals.
individuals. Pero aside from that, wala daw account kung ilan talaga yung mga taga-mainland China. Kaya mahirap daw talagang i-monitor sila dito sa ating bansa. Okay, siguro, Chino? Katrina, paglilinaw lang, no? Ilang percent ba talaga, batay sa ating batas, pwede bang may-ari ang isang sabihin na natin galing mainland China at gusto niyang bumili ng condominium unit dito sabihin na natin sa Bay Area? Kailangan niya bang gumamit ng Filipino partner? Ano ba ang estado ng batas natin at yung pagpapatupad dito? Chino, actually, pag land ang bibilhin, hindi talaga pwedeng magmay-ari ang isang dayuhan ng land dito sa Pilipinas. Pero doon sa mga condominium, doon sa kabuuan ng condominium na yan, 60% ang dapat bilhin o pwedeng bilhin ng mga Pilipino, habang 40% lamang ang pwedeng bilhin ng mga dayuhan o ng mga taga-mainland China nga. Gayun pa man, sinasabi nila sa atin na hindi talaga nila namomonitor yan dahil ilan sa kanila ay gumagamit nga ng dummy. Chino? Okay, linawin lang natin yung 40% lang. 40% of one unit, you own it, bale, may kailangan kang kahati, or 40% of one, let's say, condominium building nakalaan sa mga dayuhang na pwedeng bumili nito? Chino, 40% of the total development. So for example, si X Building, gumawa siya ng isang building na merong 100 units. Yeah. 40 units noon ay pwedeng bilhin ng mga foreigner, while 60% noon or 60 units noon ay pwede namang bilhin ng mga Pilipino. So 40% of the total units or of the total development, Chino. Okay, maraming salamat. Katrina Sot.